Tuloy-tuloy na ang dating ng mga debotong pumipila sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. May mga lumuwas pa nga mula probinsya para makalahok din sa tao ng traslasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Quirino Grandstand si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kamusta ba ang sitwasyon dyan? Pops J, hindi nga hadlang para sa mga debotong pumila ngayong araw sa pahalik sa Jesus ng Poong Nazareno ngayong araw ang paghihintay ng napakaraming oras. Marami sa mga deboto kagabi pa lamang ay nakapila na para masilayan ang imahen ng Nazareno. Ang iba may mga dalang panyo o bimpo na inihahaplos sa imahen. Halos 10 segundo lang din kasi ang itinatagal nila pagtapat dito. Pero hindi nila yan alintana dahil panata na raw nila ang pagdalo sa pahalik at traslasyon. Isa ang nakilala kong si Nanay Medalyn Banta na mula pa Oriental Mindoro. Lumuwas pa talaga dahil higit 1 dekada na siyang bumibisita sa Quiapo upang ipakita ang debosyon. Hiling po ako sa kanya na mga may sakit, saka yung aking mga mahal sa buhay, inihiling ko sa kanya. Pero nung hindi talaga ako nakalik, nawala yung nanay ko. Hindi kasi ako nag-cut. Pero nagpapasalamat ako at lagi ako nakakarating dito. Hanggat ako po'y nabubuhay. Pangako po ko'y Amang Nazareno. Pupuntahan ko po sa dito. Kumpara noong nakaraang taon, mas naging sistematiko at strikto ang pagpila sa mga deboto. Ang entrance point ay nakatalaga sa South Road, habang ang exit point naman ay sa may Katigbak Street. Ito ay para sa mas maayos na foot traffic na patuloy na inaantabayanan ng mga otoridad. Umiikot dito ang mga pulis, pati mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines at MMDA. Ang nagiging kaso nga lang dito, may mga nagrereklamo sa mga sumisingit at mabagal na daloy ng pila. Itinanggi naman ito ng Nazareno Ihos at nilinaw na wala naman daw singitan na naganap. Pops J, alas 5 ng hapon na magsimula ang programa dito mismo sa Quirino Grandstand na sinimulan nga sa pamamagitan ng isang panalangin. Inaasahan din na aalis ang andas ng Jesus Nazareno ng alas 5 ng umaga bukas, January 9, pagkatapos ng isasagawang morning prayer. Pops J? Sa mga darating pa lang ngayon, nasaan na ba ang dulo ng pila pati yung para sa priority lane? Pops J, so far kasi ang naitala na noon na bilang ng mga debotong nandito ay nasa around 14,000. That is as of 3 p.m. pa lang. At kanina nakita na rin natin nasa dulo na ng may Rojas Boulevard yung pila. So yan ay sa may tapat ng Luneta Park. At dahil nga mas naging sistematiko at stricto yung pagpipila dito para sa mga deboto, zigzag lines pa yan. So may mga around 5 lanes pa na kailangan daanan bago makapunta doon sa mismong entrance point sa may South Road. At yun nga, tuloy-tuloy ang proseso doon. Doon din natin makikita yung priority lane kung saan pwede ngang sumama yung at least 3 na companions ng mga PWDs, senior citizens, pati na rin ang pregnant women, Pops J. Ayun, Amy, pati mga kapatid nating persons with disability, pumipila rin. Meron naman bang umaalalay sa kanila? Kanina may nakita tayong imahe, no yan, binubuhat yung naka-wheelchair. Yes, Pops J, may ilan din kasing kaso rito no, na medyo nahihilo na, lalo na yung mga senior citizen na pumupunta dito dahil napaka-unpredictable din talaga ng panahon dito. May ilan na kaninang umaga, napakainit ang panahon, tapos nakaranas tayo ng konting pag-ambon bandang hapon. So, ready naman daw yung mga medical assistance at saka pati na rin itong mga first aid stations nga para asistahin yung mga nangangailangan ng mga ganitong medical needs. So may nakita na rin tayo talagang mga naka-wheelchair. At yun nga, ready naman silang buhatin nga para nga din maayos yung foot traffic talaga at yung daloy ng pagpasok ng mga tao at mga deboto dito mismo sa pahalik sa Nazareno, Pops J. Amy, anong abiso sa mga pipila sa priority lane? Siyempre, Pops J, yun nga, nasabi na natin kanina, 3 companions lang yung allowed para sa isang PWD or kaya sa isang senior citizen or isang pregnant woman, no, Pops J, yun yung nag-insiste. Tapos dito kasi, Pops J, 20 per batch lang yung pinapapasok. So,
gumagalaw naman siya every 10 minutes, no? Ganon katagal din pa rin yung hinihintay kapag nasa priority lane. Pero yung entrance niyan, same pa rin, Pops. Doon pa rin sa may South Road, dito sa may Kakalaw, no? At yun nga, ina-assist din naman sila ng mga kapulisan, pati na rin ng ilang mga otoridad dito. Parang kung kailangan pa ng further assistance, ay doon mismo sa may stage, Pops J. Alright, Amy, dun sa mga pipila para dyan sa pahalik, may mga bawal bang dalhin? Well, Pops J, una sa lahat, syempre, usual naman talagang protocol dito, no, sa may area. Syempre, wag na magdala ng mga explosives, yung mga patali. Pero ang isa sa mga difference lang din dito, no, yung mga payong allowed naman na dalhin talaga. Lalo na kasi nga napakainit ang panahon, or minsan from time to time, 'di ba, uulan nga, Pops J. So yun, wala naman totaling mga mga hindi naman totally pinagbawal talaga yung pagbibit-bit ng payong. And actually, kahit yung mga panlatag nila dito na mga sapin, pati tents, wala namang limitations, Pops J, kung tatambay ka or maghihintay ka doon sa may Quirino Grandstand grounds, parang sa programa hanggang sa tuloy lang din daw ang pag-standby ng authorities talaga dito kung sakali mang may anomalya or may concern na gustong i-raise, syempre yung mga deboto, at nasabi na rin naman ng Philippine National Police, no, na maximum tolerance ang kanilang ibibigay, lalo na ngayong taon sa translation, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.